In nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ng mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umawi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay natumubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at sinabi, Panginoon, ang iyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang iyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pahayag, ang talinghaga ng mga alipin na binigyan ng salaping ginto ay isang paalala sa ating pananagutan bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng mga talento, kakayahan at pagkakataon upang maglingkod at magbunga ng mabuti para sa kanyang kaharian. Hindi sapat na itago o baliwalain ang ating mga biyaya dahil sa takot o katamaran. Ang Diyos ay umaasa sa ating palaguin ang mga ito sa pamamagitan ng ating pagsisikap, pananampalataya at pagmamahal. Sa panahon ngayon, ang halimbawa, ito ay makikita sa una, pagpapalago ng pananampalataya, ang paglaan ng oras sa paglingkod sa simbahan, pagtuturo ng katekismo o pagbabahagi ng mabuting balita sa mga kapwa natin. Pangalawa,
pagbibigay ng tulong sa nangangailangan, ang paggamit ng ating kayamanan o oras upang tumulong sa mahihirap tulad ng pagpapakain sa gutom o pagpapaaral sa mga bata. Pangatlo, pagiging mabuting katiwala ng kalikasan. Ang pangangalaga sa likas na yaman bilang tanda ng ating pasasalamat sa Diyos. Pang-apat, pagpapalaganap ng kapayapaan at katarungan sa gitna ng kaguluhan o mga sitwasyong puno ng di pagkakaunawaan. Ang pagiging instrumento ng pagkakasundo at katarungan ay bunga ng ating pananampalataya. Ang mga karapat-dapat sa kaharian ng Diyos ay yaong mga may pananampalatayang buo at handang maglingkod ng tapat. Ang kanilang bunga ay makikita sa gawa, hindi lamang sa salita. Ang pangitain ni San Juan ay naglalarawan ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang trono. Ang matatanda, ang apat na nilalang at ang pagpupuri sa Diyos ay nagpapakita na walang hanggang pagsamba sa Kanya. Ito ay paalala na tayo ay dapat laging nakatuon sa Diyos, na Siya ang ating hari at ang ating layunin ay magbigay papuri sa Kanya sa pamamagitan ng ating buhay. Sa makabagong panahon, ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang sa simbahan, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Una, sa pamamagitan ng maayos at matapat na trabaho. Pangalawa, sa pagkakaroon ng mabuting relasyon sa pamilya. Pangatlo, sa pagsasakripisyo para sa kabutihan ng iba. Ang ating buhay ay isang anyo ng pagsamba kung ito ay naging patunay ng kabutihan ng Diyos sa mundo. Manalangin pa tayo para sa buong sangkatauhan. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay pinagmulan ng lahat ng biyaya at buhay. Kami po'y lumalapit sa inyo upang magpasalamat sa iyong dakilang pagmamahal. Idinudulog namin ang aming sarili at ang buong sangkatauhan. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hindi namin napapalago ang mga biyayang pinagkaloob mo. Bigyan mo kami ng lakas, ng loob na gamitin ang aming mga kakayahan para sa iyong kaharian. Basbasan mo ang mga nasa kapangyarihan. Naway maglingkod sila ng may katarungan at malasakit. Gabayan mo ang mga mahihirap, nawawala at magdurusaman. Naway maramdaman nila ang iyong pagkalinga. Turuan mo kaming magpuri sa iyo sa pamamagitan ng aming mga gawa at salita at panalangin. Tulungan mo kaming maging tapat at katiwala ng iyong mga nilikha, maging tagapagdala ng iyong kapayapaan at maging mabuting halimbawa ng iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!